Nakaka-addict po kahit wala pang lasa. Importante po na bago maglagay ng mayo para hindi po mag-break at para creamy pa rin yung ating sauce. Pag po maasim yung ating mixture, may tendency pong magbuo-buo. Meron tayong tofu blocks dito. Ito po yung firm tofu. Ito yung maliliit na size na nabibili sa palengke, no? Kapag nakabili kayo sa grocery, sa mga supermarket, usually malalaki po yung cuts nila, no? Gawin nyo lang pong 4 na pirasong ganun kapag malalaki. Ito po kasi, dahil maliliit, 8 piraso po. So, ikakat po natin, small cubes, no? Okay. Hindi po pwede dito yung malambot na tofu, ha. Kailangan po yung firm kasi kapag malambot po yan, malulusaw po yan. Hindi po pwede sa ating sizzling tofu. Siya nga po pala, nakalimutan ko pong sabihin, kanina po kasi pinat dry ko na po ito, no? Importante po na medyo dry po or napatuyo nyo yung inyong tofu. Kasi kapag hindi nyo po yan napatuyo, ang tendency kapag nilagyan nyo ng cornstarch, masyado pong makapal. Hindi po natin gusto yun kasi kapag masyadong makapal yung cornstarch, kahit iprito nyo po, kahit malutong na siya, sumisip-sip siya ng sauce. So, nagiging malapot po yung sauce ng inyong sizzling tofu kapag masyado pong makapal yung cornstarch na nailagay sa inyong tofu. Kailangan tamang-tama lang po yung kapal ng cornstarch para mas saucy at medyo flowy po yung sauce ng inyong sizzling tofu. So, 4 lang muna na maliliit na blocks yung ating hiniwa kasi hindi po siya kasya doon sa ating kawali, no? Yun. Yan. So, maglalagay ako ng 4 tablespoon po nitong ating cornstarch. Two. 3. Bali, 1 tablespoon po sa isang maliit na tokwa, ha? Yun, so dahan-dahan po yung pag-mix. Yun. Prituhin lang po natin, medium heat lang, ha? Habang piniprito natin, hiwain po natin yung natira. Barak. Yan po si Barak. Yan po yung cameraman natin. Okay na yan. So, light brown lang po. Light brown. So, ang technique dito, kakoko, bago nyo ipirito siya, lagyan ng cornstarch, ha? Huwag nyo munang lalagyan kung sa tingin nyo po, matagal nyo pang ipirito.
Kasi kapag tumagal po yung cornstarch, nagtutubig. Tendency nun, magdidikit-dikit po yung inyong tokwa. Tikman natin. Lutong, no? Kahit wala pang sauce, masarap na eh. Okay na din to. Palamigin lang po natin. Nakaka-addict po eh, kahit wala pang lasa. Sarap. Gagawin po natin yung ating sauce. Konting oil lang. Konti lang. Ito yung pinagprituan natin kanina. Butter. Lagay tayo ng bawang. Isang bukong bawang po ito para mas masarap. Bango. So, ito pong sauce natin habang ginagawa natin. Medium low to medium heat po. Hanggang medium lang po. Baka po kasi masunog dahil may butter. Yun. Bango. Sunod natin yung ating sibuyas. Ilalagay na rin natin yung ating sili. Ito po ay optional. Kung gusto nyo po ng konting anghang, maglagay po kayo ng sili. 4 na piraso pong siling haba yung nilagay ko. Lagay natin yung ating asin. Ang toyo ni Mrs. Oyster sauce. Nasaan yung ating spatula? Ilalagay tayo ng ating paminta. At maglalagay tayo ng tubig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tablespoon po na tubig. Actually, pwede po yung yung evaporated milk kung gusto nyo po ng mas creamy, no? Yan. So, isi-simmer lang natin ito for 30 seconds. After 30 seconds, off lang natin yung apoy. Nakalimutan pala natin lagyan ng kaunting asukal. Yun. So, after 30 seconds, turn off na po natin yung apoy at saka po tayo maglalagay ng mayonnaise. Importante po na naka-off na yung apoy bago maglagay ng mayo para hindi po mag-break yung mayonnaise at para creamy pa rin yung ating sauce. So, mimix natin. Titikman ko po ha. Tikman natin.
Good. Ngayon, maglalagay tayo ng kalamansi. Hinuhuli po talaga yung kalamansi para mas bright po yung lasa dun sa ating sizzling tofu. Kasi po, kapag ito po, niluto nyo, minsan nawawala yung pagiging bright ng kalamansi, no? Gusto natin mangibabaw yung kalamansi para iwas umay, no? Umay. Tama ba yung sinabi ko? Umay. Yun. At importante po na naunang ilagay yung mayonnaise bago ilagay yung kalamansi. Kasi kapag po maasim yung ating mixture at saka nyo nilagay yung mayonnaise, may tendency pong magbuo-buo, magka-curdle po. Okay, tikman natin ulit. Tikman ko ulit. Ang sarap. Alright. So, okay na to. Imimix na natin dun sa ating napritong tokwa. Maglalagay na tayo ng ating sauce. Ngayon, lalagay natin yung ating sauce. Sarap nito. Pwedeng pang ulam, pwedeng pang pulutan. Yun o. Pakikuha yung sizzling plate natin. Lagyan natin ng butter. Yun. Yan. Lagay tayo nitong ating sili. Pwede na ang beer. Alright. At konting dahon ng sibuyas. Yan o. Sarap. Ngayon kakokok, magkakaiba kasi tayo ng preference sa lasa, no? Kung gusto nyo po ng mas creamy pa, dagdagan nyo po ng 1 tablespoon hanggang 2 tablespoon pa po na mayonnaise. Or, instead of water, yung half ng water gawin nyo pong evaporated milk. Mas masarap po yun. At kung ayaw nyo po ng medyo maasim, bawasan nyo po ng konti yung inyong calamansi juice, ha? Kaokok, hindi po ako yun, ha?